morning guys. Good morning. Gala tayo. Dalawa lang kami kasi si Jermaine may pasok, si Jonas naman gusto matulog ng mahaba. Actually 7:30 na. Usually pag kaganyan maaga kami maalis alas 6, pero dahil nagpuyat kami dahil nagpuyat kami kagabi, malamang nasa bundok lahat. Di ba? Nandito yung mga sasakyan eh. Dahil nagpuyat kami kagabi, so yan, mga late na nagising, almusal pa. Tsaka medyo iba yung nung araw ngayon. Iba eh. Alam mo na mausok talaga eh. Pero sana pagdating doon hindi masyado. Mag-try kami na mag-kayak. Na-check naman ang dalawa na din. Mag-kayak kami. Baon lang konting sandwich at saka prutas. Hindi Pang naman tayo snack tumatagal namin. kasi nung matagal. Usually by noon mga ganyan or 1 alis na kami yan. Kayak lang, tambay saglit, enjoy yung nature. Pero for now, pagas muna kami. So yan, ang mahal ng gas, 176.9. Dito tayo sa Shell. Ayun, maraming papunta ng mga bundok. Kaso sobrang usok. Dati pag banda rito makikita mo na yung mga bundok eh. Ngayon hindi, natatakpan ng usok. Kala mo mag-i-snow eh, no? No. Eh, mag-i-winter eh. Umiiksi na nga ngayon eh. Humahaba na uli ang dilim ngayon eh. Dati pagpasok niya ng 5:30, ang liwanag na eh. Kung nakakaraan. Ngayon talagang madilim na, tsaka medyo malamig na sa umaga. Medyo presko lang pag medyo ma-presko pag umaga, pero tanghali pa yun. Tanghali. Tirik na tirik ang araw, ang init pa rin eh. 32, 31. Yan. Lapit na rin tayo. Saan ba tayo? Hindi pa. Smithies. Smithies ba yun? Breakfast. Ayan, kahit pa paano umali-aliwalas na pag Tanghali naman na maaliwalas yung puso ko. Kaya nga. Kapag mainit mamaya, dala kaming extra damit. Makapag-lob-lob. Kung mainit, pero kung malamig, wag na. Tapisaw mas na lang. malamig naman talaga lagi dito kaysa sa Calgary. Parang minsan 5 degrees din ang difference. At least tanaw na siya. Hindi nakakasawang tignan yung mga view dito eh. Relax. Ito yung mga lugar na hindi napupuntahan basta ng mga tourist kasi hindi siya ganun kakilala. Mostly sa Banff talaga sila at saka Lake Louise. Mga iba pang kilala ngayon. Ayan, yung Barrier Lake. Barrier Lake. Nag-try kami dati dyan tumambay, pero hindi kami nag-kayak dyan kasi nung nakaraan nung malakas ang dyan eh. Hangin lagi. Hangin. Ganda no? Ayan. Maliwalas na. Madalas tayo dumadaan dito pero hindi laging napapansin mo eh, no? Sa dami rin kasi. Alberta, Galatea. Lapit na rin kami. Ilang kilometro na lang. Yun mo yung pasok ngayon, ilan yan? 44. 44 kilometers. Plus yung doon pa. Pagdating mo sa mismong kanto nun, papasok pa. Ilang kilometro pa uli yan. Kala mo pinainting ha? Parang iba-iba ng shade. May mga deer sa gilid. Ayun. Dito na kami. Naunahan na kami sa pwesto namin dagi. Doon kami dagi. Maganda naman dito kaya lang kapag katanghalin tapat na ang init. Tsaka medyo matarik dito yung pag ibababa yung kayak. Pero kaya naman yan. Nakalimutan ko magdala yung mosquito repellent.
Ayun ah. Di na talaga ng tubig eh. Pero malamig ah. And hey, ginigiwa ko. Kumangin pa. Ganda. Sarap ka, naka-jacket ka eh. Kaya pala. Hindi ko nadala yung jacket nandun sa ano eh. May mga nag-ano na eh. Start na mag-boat. May mga nagkakayak na rin dun. Ganda lang talaga eh. Ganda lang din talaga. Ha. Doon kami naglalakad pero mahirap kasi may warning ng ano ng bear. Kaya wag muna. Kayak lang talaga tsaka tambay. Dala mo ba yung hammock, dear? Sa lalagyan. Makatulog tayo. Nagising natin hapon ah. At least na-relax. Yun naman yung pinunta natin dito, relaxation. Ganda ng tubig eh. Sabi namin pagka mainit mamaya, makaligo. Kaya may dala kami. Iinit masyado eh. Malamig yung tubig for sure. Tingnan natin. Nakapag-set up na ng hammock. Sabi ko isa doon. Para doon ako. Ano dyan ah. Parang uod. Para matulog. Sarap. Doon, lalagay mo, di ba? Hindi eh. Ikaw magkapit. Bahala ko. Utot mo. Ayaw, wala kang tuwala sa tali ko. Sabi ko siya muna. Huwag ka mo sa taasan. Eh, latag na natin sa lupa. Ayos ano. May lagay ka pa ng cellphone dyan sa gilid. Kumot na ng kulang niya. Makakatulog ka na talaga dyan. Hindi na kailangan nakajakat. Yun. Naset up ko na yung ano niya. Sandugo yan. Galing pa ng Pilipinas. Mas makapal pa no? Kaysa sa Amazon na binili ko. Tapos pagka gusto mo ng walang lamok. May ano siya. May zipper siya. Pwede ka sa loob nun. Tulog ka na dyan. See you later. Mukha siyang cocoon. Ganda ng view. Tama. Yan ang view. Kaya na pag nahulog ako rito, gulog ako sa gilid. Iikot ang mundo mo dyan. Pag nahulog siya, yan ang bangin eh. Bangin yung gilid. Makulit eh. Sarap dito eh. Pahinga muna kami tapos set up namin yung ano. Pag nakatulog, nakatulog. Ayun na, sarap pwesto dear. Sarap pwesto. Ayaw pa namin mag-set up ng ano eh, ng Malamig pa rin eh. pangkayak. 14 lang ano? Yung sikat ng araw, pero tatakpan siya ng puno ngayon. Pero malamig. Tumama na yung araw sa mukha ko dito. Kaya ako mag-set up. Wala. Chill muna kami ngayon dito. Nakaka-chill ka talaga. Tingnan mo naman ang view. Smoky pa rin pero hindi ganun kasama pa rin naman. Yan yung pwesto ko. Dala ako ng jacket kasi malamig. Ayun siya. Sa akin nasa gilid eh. Antok ka na dear? Antok eh. Pero siya nakaidlip ako. Hindi ako makatulog ko kaya nakahiga. Ano masasabi mo dear? Ano masasabi mo? Sarap na nga po. Ugoy, ugoy. Sarap dito eh. Tama. Jermaine, si Jermaine, naalala mo na nag-hike tayo, siya naiwan. Ilang oras, 4 na oras, tulog. Pagdating namin, sarap ng tulog na eh. Pero pasok ko siya rito eh. Dito siya nakapwesto, gantong pwesto siya eh. Tapos sinara niya ng ganon. Ayun nga yun, nakasarang ganon. Eh sakto, naka-jacket siya, tsaka pants.
Hindi siya gininaw. Sa Amazon tong isa eh, yung isa Sandugo. Ito yung sa Sandugo mukhang... Kaya baka pag umuwi kami, makabili pa na isa. Magkano to? 300? Tapos yun nga, kung gusto matulog at medyo malamok, ayan, pwede ka maglagay nito. Kasi dikit sa balat mo yun. Hindi, lagyan mo na ano, gaya ito, may pangkalang ka. Ang ganda yun. Duyan. Ha? Pero late na tayo mo rin. 9 ba? Wala pa. Ano lang, 8 something. Mag 8:40 lang ata. Pero dati, usual kami, umaalis kami ng 5:30. Ngayon kasi, gising kami alas 6. Almusal pa, nagkape. Alas 7 pasado na kami nakaalis. Wala kami bao na kainin. Ano lang, sandwich lang. Nagdalang sandwich, prutas, tsaka yung tofu na dessert. Tinatanong siya, kakape ba tayo? Huwag na raw. Hindi na ako nagdala. Itong mga katabi namin, lahat na dalang pang-iyaw. Sabi niya, bango. O, di ba, sabi ko sa'yo, yun lang babaunin natin. Dalawa lang kasi tayo eh. Dati kasi pagka ano kami, yan, nagdadala kami ng mga ganun, mga pang-ihaw, mga... Kasama natin sila Olive at may baong kami, pero pag dalawa lang kami, Sandro, di ba natin nakasama dito? di pa. Pag gano'n, nagdadala kami ng ano talaga, baon na heavy talaga. Pero ganito, kasi nga magkakayak, relax na kami kayak. So mamaya, nagutom siya kanina nung pagkagising, na-idlip siya. Kinain na namin yung sandwich. Wala na kami tatanghalian mamaya. Pero may prutas pa naman at saka ano. Pero sabi ko sa kanya, nagkikrave ako ng Peter's Drive-In na burger. So yun na lang siguro maging hapunan namin. Merienda/hapunan. Ha? Nakakatamad pa magkayak ang lamig. Ayun, pag nandun ka na, mawawala na yun. Ano, let's go? Let's go, set up tayo. Yun. Kami nagbobomba na. Karga na kami. Maganda na yung sikat ng araw eh. Tagal na rin ito, no? Ilan taon na itong banana boat natin, ha? 4? 5? Tayo nila dito eh. Ayan. Natupad din. Ilang weeks din namin antay-antay. Mga nakakaraan kasi sobrang hazy ng weather. At saka, ayan nga, kita nyo naman yung bundok. Hindi pa rin ganun kalinaw yung ating view. Pero ganun pa man. Ganda ng hangin, ng tubig. Hindi siya ganun kalamig. Kaya maganda. Tingnan natin kung makakapag-dip in tayo. Ito yung aking yun. Pilot. Sarap. Sarap na hangin. Naka-ready na Medyo kami. mahirap lang yung haba nung ano. Nung best. Nung best. Dapat nga maiksi. Isa dapat umahaba. Okay lang yung best ko sa akin. Ang layo na agad natin ano. Marami rin mga tao ngayon. Puno na nga yung parking eh. Oo, pakita mo yung ano, pang-pang. Kaya, Pang-pang. ayun. Ayun. Sarap ng alon. Tsaka yung view. Nakakatuwa yung view eh. Punta tayo doon sa isla na yun. Kasi umiikot tayo, umiikot. Doon tayo sa may isla na yun. May ano pa, sail glide. Ganda mo na. Alin? Hangin yan, tsaka pedal. Mabilis din yan. Sa alon. Nakaka-relax. Kailangan natin to sa buhay. Parang inuubi-ubi. Ay, tumawag sila. Buti nakabens yan. Maganda pa talaga. Kaya dapat talaga yun, dito mo. Merong Kaya make talaga magbe-best. Kasi yung iba ang lalakas ng loob, walang best. kagaya nung mag-asawa na bata o Pilipino sa BC. Hindi sila nag-best. Tapos naka-paddleboard. Iba kasi yung paddleboard sa kayak na ganito eh. Medyo mas extreme yung ano sa paddleboard. Tapos wala pa silang best. Yun ang mahirap kasi Lamig ng tubig. malamig ang tubig kahit minsan magaling kang lumangoy. Hindi ka basta-basta po. Ako, pinupuligat ako pag malamig eh.
Kaya, Hypothermia ba? oo. Kasi parang siyang ice water talaga. Ano pa nun, di ba, hindi pa naman kasagsagan ng summer. Pero busy kasi, medyo mas warm ng konti dito yun. Pero yung tubig pa rin galing sa spring water. Ito, ano to, kakambal to nung kaila Jason tsaka kay Moira na na kayak. Hindi naman namin pinaplan din bumili nung time na yun eh. Kaso naka-sale. Sabi na, tara, bili na tayo. Malay mo, di ba? Sarap So, ng yun. katumalog. Para katuloy Hello sa langit. Sarap. Wag lang yung gas talaga na malakas. Kasi depende siya bumaliktad. hindi naman babaliktad kasi Pero kailangan kasi paharap, nakatagilid. yun yung delikado yung sail na yung makina kasi yung hangin yung papatakbo doon eh. Pero mabilis siya. Exercise din yan. Hindi na ako sumasagwan siya na raw. Sige. Sabi ko siya For the rest of the day Putut. Lalo pa ngayon, umaalon. Para kang lalabanan mo yung Kaya mo lang. Hindi naman tayo, wala naman tayong direksyon na gusto Hindi, punta. yung tumatagilid eh. Nakakano eh. Parang gano'n yung alon eh. Pagpaharap, okay. Ayos to. Kailangan natin to kasi lagi na lang trabaho, lagi na lang yung workstation na pupuntahan. Kailangan natin itong mga ganitong bagay kasi nakakapag-reset tayo tapos makikita mo yung ganda ng nature, yung mga blessings na binigay sa atin ng Diyos. Nakikita mo yung mga creation niya. Sana wag nating sirain at kagaya ng nangyayari sa Pilipinas. 'Di ba, natetesting nila yung mga bagyo na sasangga ng Sierra Madre. Ngayon, kinakalbo nila yung Sierra Madre. Paano pag dumating yung araw na halos naubos na yun? Hindi naman bundok lang yung makakapagsagip sa iyo, yung mga puno rin eh. Yung nag-hold ng bundok eh. Ay, naka. Kaya Malakas ang malakas. Parang minabalik tayo sa Pampang. laki ng alon eh. Kanina, calm na calm eh. Mahangin kasi. Maliligo ka? Hindi malamig yung tubig eh pagka mas may gilid ng bato. Lakas ng alon eh. Humina na nga eh. Dito mahina, doon malakas eh. Sobrang lakas eh. Ano sa maligo dito. Kaya yung iba lumalangoy mula doon sa Pangpang eh. Papunta dito. Papunta dito eh. Pero kasi yung tubig hindi na gano'n dahil nga medyo mainit na. Hindi naman ang tubig. Ano na? Andiyan yung susi. Dapat pa yung cellphone iwan dito. Tagal mo. Susi. Wala ka man dalang phone, di ba? Hindi ka na. Ano yung salamin mo? Baka mata ngayon. Hindi na magtatanggal ng beset. Baka manalo. Wag na nga. Ay, hindi mo naman inano eh. Oh. Clean up. Sila lumalangoy nakabes eh, no? Oo. Kailangan yun. Siyempre, ano rin yun. Ano rin? Pang safety reason din yun. May reason. Sige. Langoy. Ano? Kaya hindi. Alamig. Sa paa hindi. Alamig. Dito, makakita ka agad eh. Haramdam mo na. Ayaw na. Baka Balik. yung katawan palalo na. Ikaw, tesa mo. Malamig nga. Okay, okay na. Malamig ano? Huwag kang lumayo ah. Testingin mo lang. Yung relo mo baka mabasa. Nababasaan ka talaga yun. Nababasa? May malalim na part bigla. Lamig! Basta na din. Sige. Baka tangayin yung kayak. Unti-unti. Huwag kang mawala yun. Parang gumagano sa... Ako na lang naman siguro yan. Lublob ka yung ulo mo. Ha? Lublob ka yung ulo. Dito, ito, kamay-kamay muna. Unti-unti. Dami ron sa kabilang isla. Ito yung isang isla eh. Sila nandun lahat. May ano kasi doon, may
malalim eh. Walang pangpang. Yun na, narinig yung hangin, no? Yan yung Kayak. yan yung magtatangay ng kayak tsaka ng lumalakas yung alon eh. Ang lamig, ininawa ko ah. Kalubog lang sa akin hanggang ano eh, hanggang dibdib lang, parang lamig. Yun oh. Lamig. Ay, nagbasa ka na, maligo ka na. Huwag ka na muna umahon. 60 ko lang. Sige pa. First lublob sa ano. First lublob sa lake. Ba't tinagal mo yung best mo? Hindi ka na maliligo? Yun na yan? Kasi wala yung lamig eh. Hala ko na maliligo. Gumanon eh, parang brain freeze na di mo. Ayan, ramdam ng ulo ko eh, bago ng katawan ko eh. Para kinukuryente utak ko eh. Refreshing siya. Talagang kinakain ako ng lamo, ang langaw. Sakit. Nangangagat pala yung mga ganon. Sakit ah. Mainit na yung araw kaya pwede ka na maligo dir. Malalim ka agad nga eh. Pailalim ka agad eh. Yung mga bato na yan, kala mo mababaw eh, pero biglang lalim din eh. Pagdating na malalim ka agad eh. Lumulutang naman dami life, mas kaya lang hapon. Tanging ganun. Cold water. Sa una lang malamig, pero pag nakalubog ka na. Salitan kami, salitan. Pakatangayin tong kayak eh. Lalakarin natin. Lalanguin mo yan. Pula ka agad eh. Malamig. May mga bata ro, mga nagtatalunan sa ano eh. Relax din ang loob ano. Ay, mga sanay talaga yung mga yan eh. Nakaaon na kami. Sarap din ano na yun. Presko. Hindi pa no? Kaya na talagang habang tumatanghali parang maniusok ano kumakapal. Makakapal. Palitan mo. Yun, malapit na rin kami sa ano, pinakapampang. Launa na rin eh no? Nakita nyo, ang dami na oh. Mula roon, hanggang doon, ang dami na mga nakatent. Lahat yan. Kasi pagka mga bandang 10 o'clock nawawala na talaga ng ano, ng pwesto. Ayan, puno yan. Mas maraming ano ngayon puti. Dati puro ano. Parang nabawasan ng mga Indiano. Dati talaga, ano pa sila dyan, naglalagay pa ng mga radyo na malaga. Mga nagpapatugtog. Buti nga ngayon wala, tahimik yung ano. Campsite talagang ine-enjoy lang. Ay, campsite yung pinaka-lake. Ine-enjoy lang talaga. Kwentuhan. Dahil pa dumarating oh. Yun, tapos na kami. Nakapag-lublob na. Kakantok na nga eh. Na-relax na. Habang nagliligpit kami, may mga lumapit na kagad eh. Malapit na ba kayong malis? Mga bata eh. Pero mga Chinese. Yun nga napansin namin, as in wala kami nakitang Indian this time. Walang Pakistani, walang Indian, walang mga Arabo. Noong mga nakakaraan, ang dami nila. Ngayon mostly puti. O may mga Arabo, no? Ang dami rin eh no? Oo. Alam mo yung Arabo sila kasi may dala pa sila yung carpet na makakapal. Oo, yun yung panlatag nila. Lalatag nila ang kapal oh. Tapos magpapatugtog sila. Ngayon mas more on parang talagang ini-enjoy lang talaga yung nature. Gusto pa nga namin sanang maghamo, kaya lang yun nga. May lumapit nga sa amin. Yung nakakaawa din naman kasi yung pwesto nila. Nasa gitna. Sa gitna, walang table. Sabi na, sige, nantay lang kami na magligpit. Kasi syempre yung pagliligpit din ng kayak, di basta-basta eh. Kasi inflatable din sa amin, so i-deflate mo. Pero bago yun, pupunasan mo muna. Yun nga lang yung mga hammock din na namin natupi. Kumbaga tinanggal lang namin, hindi namin nailagay sa bag. So yun, sulit. Sulit yung ano, yung punta namin. Tsaka yung ginawa namin, syempre, iba. Yung nagkayak. Nakaka-relax yung sa tubig. Lumublob. Hindi naman kami lumangoy kasi Mahirap lamig na. eh. Baka mamaya biglang puligatin. Eh. Pero sa akin okay na yun, nakapag-dip hanggang dito. Nahulog pa yung sombrero niya.
May lumalangoy, buti may lumalangoy ng mga ano. Hindi namin maikutan, ang lakas ng alon eh. Binabalik kami ganun, umiikot yung ano namin pagka hindi ka sumasagwan eh. Inabot naman, may lumalangoy, 4 silang lumalangoy, inabot sa amin. So nakakatawa rin naman. Kasi nakita nila, nahihirapan kaming abutin eh. May ikot lang yung bangka namin eh. Lakas ng alon kasi ang lakas din ng hangin. Pero sulit naman. Uwi na tayo, kaya hanap kami ng makainan. Kasi snack lang talaga ang baon namin. Burger. Pwede. Peter's Drive-In. Nakatayo sa mismong kalsada yung ano, yung deer. Deer Ay. ba o ano? Deer? Kanina ano yung goat eh. Ay hindi, ram. Oo nga, mountain goat. Tumabi na siya. Nakaramdam na siya. Tagal niya nakatayo eh. Nadaan na po kami. Mga bata eh no? Kaya ingat ka talaga din eh. Kasi mahirap na. Ayun o. Dahil nainggit kami sa amoy nung ihaw kanina. Habang nandun kami sa gilid ng lake. Dahil nga nagbago kami yung slight na, mga light na snack lang. So ayan. Pero kumain na kami kanina. Nag-to-go na lang kami. Parang merienda lunch. Ito hapunan namin. Mag-alas 9 na ng gabi. Niyaw na liempo, talong na may kamate, sibuyas, tsaka yung cucumber salad. Yung Pinoy style natin. Kain tayo guys. Ayun no? Nangitim yata eh. Kita mo Sunog eh. ito. Ang init kasi. Pagdating nga namin sa Calgary, 36 degrees. Kala ko nga nag-overheat yung truck eh kasi ayaw huminto yung pan ano. Pag hinto namin sa Walmart eh, may binili kami. Sobrang ng init sabon. eh. Samahan pa ng usok. Kaya sakto nga lang yung dating namin eh. Mausok siya pero hindi pa ganun masyado. Pero nung paano sa tayo, lumakas yung hangin, tinangay yung usok ano. Hanggang sa pagdating sa Calgary, pangit ng air quality. Pero at least na-enjoy namin yung short trip namin sa Kananaskis. Ewan ko ba tayo modest? Magwa-1 na yun ano. Oo. 1 o'clock. Dahil nakauwi tayo, mga 2 na mahigit. Plano nga namin, hindi pa sana. Gusto pang mahiga sa kaya. Kaya lang once na nahiga kami doon at nakatulog. Nakatulog ka talaga eh. Wala na. Sa hamok, anong kayak? Ay, kayak sa hammock, I mean. Sa kayak. Tulog sa kayak, pagising mo, doon ka sa Pang-pang. kabilang dulo. Ayun, sa hammock. Ay, kaso may mga bata nga lumapit. Mga nag-aantay ng pwesto. Mga batang Chinese, nagtatanong sila. Mostly mga nagpipiknik. Ano eh, yung iba, wala nang pinwestuhan na table eh. Naglatag na lang sila kahit sa spot eh. Lagay sila ng upuan. Kaya May nakita mga nila. Hindi naman sila ng table. Kaso kami mga bata, syempre, iba yung nakapwesto sila ron sa table talaga eh. Kaya sabi na, sige, alis na rin kami. Liligpitin lang namin kako to. Ayun, so far, okay naman. Napatuyo na rin namin yung kayak, pati yung, yung best kasi nga nabasa dahil nga naglublub kami sa tubig. Na-enjoy ko yung tubig eh. Nung una, parang hindi ko kaya eh, lamig. Yung pala yung unang lublub mo lang na yun ang mahirap. Pero yung next nun, Masarap din naman talaga. ano na yung katawan mo. Refreshing. Kaya lang nung pauwi na nakatulog na siya, ako antok na antok na. Nagdadrive eh. Kaya kapag gising-gising ako, kasabi ko, ikaw siya na ikaw, inaantok ka. Hindi, sige, tulog ka lang. Nakakano kasi ganun drive, yung init, parang nakakapanghina eh, no? Tapos ang dami pa rin tao, papasok papunta. Sobrang dami, kaya alam, may construction. Ang daming construction papunta ng paban. Kung pupunta kayo, maagahan nyo. Kasi maipit kayo sa traffic. Kaya yung paglabas namin ng Kananaskis, papunta na ng alas 2 na yun, Kailangan din talaga yung mga ganung bagay para parang nare-recharge ka tsaka in touch ka doon sa nature. Kaya na-enjoy namin ng umaga, hindi pa ganun karami tao. So yun, habang nakahiga kami sa hammock, naririnig namin yung, halos 1 hour din tayo nakahiga sa hammock naririnig mo yung ng hangin, ng tubig. Mga nakaka-relax. Yan. Tsaka, ayun nga, syempre, hindi naman laging ang buhay nagre-revolve sa trabaho lang. Kailangan din natin ng mga ganung bagay once in a while. Lalo na
pag summer kasi dito pag nag-winter na wala ka na makakalagaan. Kaya pag summer sinusulit. Hindi man kami lagi pumupunta sa mga lake or ano. Dati madalas. Pero nga ngayon, minsan na yan, walking lang kami. Punta sa kung saan. Basta enjoy kasi kapag dating ng winter, haba ng winter namin eh. Haba. Kaya stuck ka talaga sa bahay. Kailangan may mga ano ka, mga gagawin, bubuting tingin ka sa bahay. Siya marami, mga abu-abubot niya. Pinto-pintura, laruan. So, ayun. So far, nag-enjoy yung mga bata, hindi na sumama eh. Si Jermaine halos kakauwi nga lang din, galing trabaho. Pero siyempre, mga ganyang edad eh, hindi pa ang gustong kasama niya mga tropa paglalabas. Sarap din, masarap. Saglit na saglit lang, pero sulit. Sarap lumublog. Ah, Kung siguro nabot kami ng hanggang tanghali doon sa may ano, baka nakalublog pa ako. ang lamig lang sa akin, sumakat lang yung yung mga nerves nung nalabigan. Kaya talaga nagdala kami ng pamalit. Kasi nga just in case na maisipan naming maglublog, okay lang. Laging ready dapat. Dati kasi hindi kami nagbabaon. Minsan pagsakay mo ng kayak, mapasok yung tubig. Basa. Kahit ayaw mo mababasa ka talaga eh. Lalo mainit, masarap talaga maligo. Tsaka ang dami nag-enjoy. Yun nga, napansin nga namin ng konti nga yung mga Hindi na, parang ano na ngayon eh, iba na eh. Dati-rati pag pumunta kami ron, Pilipino. baka nandun sila sa rally. May rally Yung ba? Ay, mga nagpo-protest. Hindi naman siguro. Hindi naman lahat kasi ng mga Indiano ganun eh. Iba-iba rin eh. Sabi nga ng mga ibang Indiano na naunang mag-migrate dito, ang sumira daw ng imahe nila is yung mga bago na Mga baguhan. mga estudyante, yung mga hindi permanent resident. Kasi mga nauna rito, ano kagad eh, di ba PR kagad. Mga landed immigrant na sila. Immigrant talaga yun. Kasi sa mga student nga, nangyayari. Hindi na nag-aaral, trabaho na lang. Trabaho, tapos sila yung mga lumalabag sa mga batas-batas dito. Hindi nag-assimilate, kaya ayun. Kaya siguro nabuwas-buwasan din kasi nga, dati talagang dami pagdating mo. Grupo-grupo talaga Minsan yan. nga, hindi pa kami umaalis. Nag-aisa-is pa lang kami, may upo na, walang sabi-sabi yun na, aalis na ba kayo? Basta Wala, may oo. upo. Hindi yata marunong mag-English yun eh. Yung time na yung matanda na. Aantayin kang umalis. Hindi naman kami basta aalis kasi nga, syempre, enjoy pa namin yung kaya nga kami umagang dumating. Tumabi sa akin yun ano. Para maaga kami dumating, makakuha kami ng magandang spot. Kasi pagka-late ka na talaga. May pagkabastos din eh. Sobrang nagkikwento kami, biglang umupo sa tabi ko eh. Umupo, porke nagligpit kami. Babae. Ugali namin sinuon namin magkayak tapos ligpit para relax na lang after. Wala. Para pag gusto na umalis, wala na, layas na. Hindi na yung biligpitan pa. Akala alis. Umupo doon sa tabi niya eh. Parang, alis na ba kayo? Hindi walang sabi-sabi eh. Tapos yung mga kasama niya nakatayo lang sa gilid. Kaya sinabihan siya nung kasama namin, excuse me, we're not leaving yet. Sabi niya. Nakatingin nga lang eh. Nakatingin lang, tapos hindi Parang inutusan ng mga anak siguro yun na, upo ka doon ganun ganyan. Ay nako. Pero kami yun, mahalaga nag-enjoy kami. Yun ang mahalaga doon, relax. And then long weekend siya, so may ilang araw, dalawang araw pa siyang off. Ako bukas, back to work na. Pero maganda rin na sulit ang araw. Tsaka may bisita rin kami bukas. Magme-message na lang kung matutuloy. Kung matutuloy. We'll see kasi magiging busy din sila. So yun lang naman guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.